Hello, good day sa inyong lahat. Andito naman ulit tayo sa ating panibagong vlog. So sa video ito, meron tayong HP Smart Tank 615 na ang problema ay paper jam. Makikita nyo paper jam. Ngayon natin at ating aayusin. Alright, let's go. Alright, so nakita nyo naman, kahit okay muna, palaging okay, paper jam pa rin, power on, jam, aayusin. Tingnan natin sa loob. Okay, sana natin sa pagbukas, same procedure. Screw, unscrew, 4 na screw, front and rear, top. Nga pala, na-repair ko na to dati. Hindi pa matandaan. Kailan. Sana check. Pero check natin. Right. Unscrew na natin. Hangat natin to. Remove tong keyboard, touch spanner, DF. And then, voila! Napaka-dumi. Maraming alikabok. Pero siya, ayun, kita ako gear wall. Bakit? Dahil, pagtanayan ko sa inyo ikotin ko muna tong, hindi to maalis. Ikotin ko muna to. Yan, 1, 2. Yan. Tapos, itong gear na yan, dapat pag ikotin mo yung gear na yan, left, up and down, or ano kayong tawag dyan, forward, reverse, dapat maganon yan. Ito, wala. Kaya siya nag-paper jam dahil dito, ayan, dito banda, yung gear na yan dyan, banda, naputol. Alright? So, ating ayusin, tingnan sa loob kung marimedyohan ba natin. Baklasin. Disassembly time. First, okay lang yan. Route, wire. Unahin natin yung main board. Alikabok. Isandusin ang alikabok. Good, right? Ito. Ayan. Muna natin ito. Same procedure. Tatlong slack. Ayan. Ito na yun. Tindirian natin ito. Tapos, ayan. Angat natin yung salarin. Kamo, problema niya, ito, yung gear na yan, dapat hindi yan matatanggal. Yan, sa sitwasyon niya is naputol, so problema niya is itong gear wall or speed mech transmission or speed mech trans tawag doon sa HP. Product name nila. So, ngayon, ating aayusin, lagyan natin ng concrete nail na maliit, pag ano natin. So, marami na akong ginawa nito, baka nakita nyo na, sundan nyo lang. Okay, let's go. So, ito yung ating i-modify, itong kuan, ito banda, gear na yan. Ilagay natin dito at medyo madumi. Linisan ko muna to bago natin ayos. Right. Ayan. So, ngayon, meron tayong tools na gagamitin. Hand drill. Drill bit na maliit para sa ating concrete nail. Ito. Para dito. Yan. Ito. Tapos, ating bubutasan. Ito. Right. Let's go. Sana natin. Lagyan ko muna ng guide. Yun, bira lang. Butasan na natin. Ngayon, butasan natin. Ayan, butasan na natin. Point na lang natin. Lagyan na lang natin butas para makipasok natin to. Yung sakto lang. Okay? Ipasok. Ha? Ito lang. Tapos, pasok, haba. Okay na to. Niya. Ito, ilagay na natin. Ganon. Pin, kaya pin. Ayaw. Ayan, nakita natin, focus natin yung ginawa natin. Ayan, so ito na yon ang ating ginawa. Ayan, makikita nyo naman, medyo maluwang siya, pero okay naman to. So, sa aking taste, okay na yan. Pwede na siya mag-function ulit. So, ang ginawa ko lang is, pinalitan ko tong kanyang base kasi naputol. So, ang pinalit ko is concrete nail. Concrete nail lang na yung maliit. Tapos, yan, okay na yan. Testing natin. Okay, let's go. So, ayan, time tayo. Pinapalitan natin, inasimbol ko na yung mga gear. Ayan, makikita nyo naman yung mga gear. Balik ko na ito dito, saka dito ko lagyan ko muna ng spring. Ibalik na natin to. Testing natin kung gagana at assemble time na. So, ngayon, alam nyo naman ng paano kung wala tayong mga gear. Meron pala itong gear dito ba? Yan. So, alam nyo naman yun paano gawin yung backlas at sa pagpagbalik nito. Ilang. Ayan, ibalik na natin. Pero meron tuloy kung paano ginawa ito. Dalawang buwan lang to. Screw, yan pa. Ay, naku na. Shush. Huwag na ako na mag-bitizer Magnet ang ito.
Okay. Ulit. Ito natin procedure natin. Balik natin to. Paglagay nito, marami na. Kung hindi nyo ma-figure out, hirapan talaga kayo dyan. So, yan. So, lagay natin. Yeah, tapos. Ganyan. Ayun. Yan. Bilaan yan dito. Ayan. Spring. Diba? O, kanina. Pwede na yan. So, dito. Kaya natin itong blue latch. Tabok kasi. Alright. Ganda. Paano pag... So, ayan guys. Ano na natin. Balik na natin. So, balik natin itong top cover. Pag balik nyo, ganyan lang. Para hindi kayo mahirapan. Patong nyo siya dyan banda. At saka yung kaliwang kamay nyo, support lang. Tapos ang kanan, pang diin sa flex cable. Ganon. Tapos, huwag mo nyo isarado. Tingnan nyo na sa ilalim kung ano yung kanyang ilagayan. So, lagyan nyo ng stand dito banda. So, ganyan, para makita nyo kung working ba yung ginagawa natin. Ayan. Power up. Ito yung linis-linis. Kunuhay. So, nag-power up na. Ayan. So, hindi makita yung screen kasi inangat ko. Ako na lang ang magsabi. Alright. Tingnan natin kung talaga bang ma-eliminate natin yung error. Which is paper jam. Antayin lang natin. Medyo matagal-tagal pa. Ayan o. So, ito na yan. Yan. So, hide muna natin yan. Mag-error ba? Ayan. So, check natin. Check. Antayin na kung matapos siya. Dahil mag-error siya kung dito banda. Ma-home position. Parang okay na? Okay na nga. Wala na siyang error. Makikita nyo sa screen, control panel. Wala siyang error. So, para makuha natin, testing talaga, test print natin. Test print. Sample print natin. Lagay tayo ng papel. Scratch. Alisin natin ba? So, lagay na tayong papel. Legal. Hay. Mali. Modify natin. Hindi legal ang papel natin. Kung hindi is liter. Paper type, plain, okay. So, ngayon, punta tayo sa service menu. Support menu pala. Tapos, puntahan natin yung reports menu. And, print make menu. At saka, yung code is number 10. 10 is service page. Yan. Try natin magpo-print ba. So, kung mag-print siya, so, ang problema is na-eliminate na natin, which is ang kanyang gear wall. Ayan. Antayin natin. Naki-cleaning pa yan. Kasi first time yung So, ang ginawa ko ngayon is testing print para malaman natin kung gagana ba yung na-modify natin. And then, pagkatapos nan, kung okay na, di masaya. Okay? Antayin lang natin. So, since natambay ito siya, nag-error, expected ko na yung paper, print quality issue niya. Yan, tingnan natin. Yun. Yan, nakapag-print na tayo at saka, ito ang sinasabi ko na quality niya. Pangit. Yan ito. So, ngayon, ang kanyang page print out is 56,109. Ibig sabihin yan, lumagpas na siya sa 50 mil kaya nabali o naputol yung
yung sa gear. So, kaya nagaganyan. Pag lumagpas na siya ng ganyan, page, kadalasan meron yan eh. Masisira talaga. Meron namang 10,000 nasisira agad. Pero, kadalasan, ang nakikita ko is 56,000 or 40 pataas, masisira na. So, ngayon, okay na ang printer. Na-modify natin, na-eliminate yung problem. Wala nang problema. Pero mayroon pa yung print quality issue. So, madali lang yan. Next vlog na naman yan, print quality. So, hanggang dito na lang. This is Faber Tech and Tips. Kung nakakatulong sa inyo, why not to subscribe? Hit notification bell for more update. Thank you so much. Bye-bye.